Salamat po sa ano, praise God. Ang media ba ang nagano, ang host ba yung nagano na yung mukha ko lang yung nakikita ko? Pwede bang i-ano natin doon sa ano, sa maraming mga tao tapos yung kabilang side is yung verse. Kayo ba yung nagano o ako ang dapat magbago ng ano? Kasi ayan yung ganyan. Tapos pagdating sa mukha, ako lang kasi nakikita ko, hindi ko kayo nakikita. Yan. Biglang nabago eh. Salamat. Salamat sa host. Nagulat ako, parang ako lang mag-isa at ako lang ang nagsasalita. Okay, praise the Lord. Praise God. So bago po tayo dumako sa ating title, sa topic natin ngayong gabing ito, manalangin po muna tayo. Praise you. Praise you, Father God. Panginoon, salamat. Salamat o Diyos sa kabutihan niyo sa amin. Tunay na hindi kayo nagbabago. Lord, at naririto kami. Gusto naming lumago sa aming pananampalataya at anuman ang aming mga maririnig sa inyong mga salita, Panginoon, ito ay maging buhay sa amin. Maging hindi lamang kami maging tagapakinig ng inyong mga salita, kundi Lord, may sagawa po namin. Maging obedient po kami, Panginoon, sa lahat ng pinapagawa niyo sa amin. Salamat po sa presensya ng bawat isa na naririto ngayon sa Zoom, maging sa mga kapatid namin, Lord God, na nasa FB Live, Lord. Lord, aputin niyo po, Panginoon, ang bawat isa ng mga nakikinig at yung mga tao pa na hindi naka-join pero makakapanood at makikinig ng recorded na video na ito. Salamat po, Panginoon. Aking pong dalangin na mangusap kayo sa bawat isa. Ito ay hindi para sa katabi namin, hindi sa mga taong iniisip namin, kundi ito ay para sa amin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, bago po ako magano sa aking topic sa ngayon, nais ko lamang pong magano ng testimony. Ako po yung natutuwa. Sobrang blessed po ako tong week na to. Hindi dahil sa ang dami kong blessings na natanggap mga kapatid. Alam niyo kung ano yung grabe yung kinamamangha ko sa gawa ng Panginoon. Merong mga bagay po tayo na yung mga noon na ginagawa natin sa Lord ay ibinabalik niya para ka lumago, yung para masunod mo yung kalooban ng Lord. Yung dating mga gawain mo noon, katulad ng mga Bible studies. Mga kapatid ako, nung nagkaroon ng pandemic, ang daming nagkaroon ng mga open doors sa amin, sa pamilya ko, yung mga kapatid ko ng mga Christians. Actually, lima po, sa walo kami, pero lima doon, kaming lima, ay nagba-Bible studies. So, nagba-Bible study kami, at may mga minsan meron pa kami mga guest speaker katulad nila Pastor Romy, Pastor Nick, at yung mga ibang mga leaders na narito ngayon na nakilala niyo yung mga kapatid ko via Messenger. Alam niyo po 'yan, kilala niyo po kung sino kayo na na-invite ko na sa Bible study. So nakita niyo yung mga kapatid ko. And dumating yung time na naging busy ako at meron pa pala yung mga pamangkin ko. Yung mga pamangkin ko, sila Hazel, yung pinsan nila, sila Pastor TJ. Meron din kami Bible study. So alam mo yon, habang nandirito ako sa loob ng bahay dahil due to pandemic, nagano kami ng mga gawain sa Panginoon. So praise God sa mga kapatid ko, tapos dun mga pamangkin ko. Alam niyo, grabe yung ginawa ng Panginoon sa amin. Tapos yung mga kasama ko sa Adamson na mga Christians, kung saan ako nagsimula na lumago sa pananampalataya at nakakilala sa Panginoon. Meron din kami via Zoom. Alam niyo po, yung mga kasama namin sa Adamson na nasa ibang bansa, na hindi ko pa kilala na. Ang kilala ko lang yung mga kabatch ko. Pero nung nagkaroon ng pandemic, nakilala ko yung mga kuya namin, yung mga ate namin, na mga nauna sa amin sa Adamson na nagpasimula nung gawain doon ng fellowship. At yung mga sumunod sa amin after nag-graduate kami, kasi every year maraming mga nakakadalo. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Nakilala namin yung mga founders nung fellowship namin sa Adamson. At ang laki po ng gawain. Nagkaroon kami ng grupo ng mga Adamson Christian Fellowship ng mga kalalakihan. Ako po yung ginamit ng Lord na mamuno doon sa gawain na yon sa mga kalalakihan. Kaya lang, alam niyo po, simula nung namatay si Pastor Romy, eh, ang nangyari po sa amin, naging busy po ako talaga at inano ako ni Pastor Next na sa Olonga po is maging active po ako diyan since na ako po yung itinalaga bilang senior pastor at katuwang ni Pastor Next. So nabitawan ko po yung mga gawain. Marami po ako talagang nabitawan at nag-concentrate po ako sa Olonga po. Pero alam niyo po, gusto ko pong i-share sa inyo.
This week lang mga kapatid. Hindi, last week pa yata. Yung pamangking ko na katabing bahay namin, nagkaroon sila ng mga problema, ginamit po ako ng Panginoon para ah, matulungan ko yung pamangkin ko at maano yung pamilya nila maging maayos. At yung pamangkin ko rin, ay yung apo ko, yung anak niya na nagkasakit, nung naipag-pray namin, talagang pinagaling ng Panginoon. Alam niyo po, kinausap niya ako. Although Catholic pa rin po siya, pero alam niyo yung ginagawa ng Panginoon sa kanya. Ang sabi niya sa akin, Tito, di ba may Bible study kayo dati? Kayong mga magkakapatid. Oo, sabi ko, bakit? Gusto ko pong mag-join. Sabi ko, ay, ganun ba? Teka muna, actually, tatapatin kita. Natigil yung Bible study namin kasi medyo naging... Pero kakausapin ko yung mga tita mo, i-resume namin yung Bible study. Isasama ka namin. And nag-start yung Bible study nung Monday. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Alam niyo, after nung Bible study pong yun, sabi nga niya, Tito, grabe yung na-bless po ako talaga sa inyo, sa mga tita. Kasi yung mga testimony niyo, ang laki ng impact na ginawa sa akin. Kahit yung mga kapatid, yung mga kapatid ko, siyempre, na-miss nila yung Bible study, yung gawain. Na-excite sila, na-bless sila. And pasensya na po kayo actually halos kadarating ko lang ngayon. Alam niyo kung bakit? Kami magkakapatid nagkakaroon na ng mga problema. Nagkakaroon na ng mga hidwaan. Pero kanina, nag-pray kami. Kaming lima na umaati ng Bible study. Kasi meron kaming kapatid na dalawa na medyo hindi ano sa amin. Nagpunta kami dito sa aming ancestral house. Dito lang, malapit lang naman sa amin. Nag-meeting kami, may mga inayos kami. Praise God mga kapatid. Yung mga pag-aaway, mga hindi pagkakaunawaan na ayos kanina. Alam niya, sunod-sunod na ginawa ng Panginoon. Sabi ko, grabe. Sabi pa nga sa akin ni Noemi, tinawagan na ako. Oh, magsi 7:30 na, speaker ka. Oh, saglit lang. Hindi, iniwanan ko na nga sila eh. Alam mo yung ginagawa ng Panginoon? Basta ano ka lang, magtiyaga ka lang. Manalangin ka lang sa Panginoon. Yung pinapanalangin mo, babalik at babalik yan. At this coming Saturday, sabi ko nga kila Brother Ruth, kila Angge, sabi ko, pinasa ko yung topic ko. O, ito yung topic ko sa Thursday. At ito rin yung topic ko sa Sunday kasi ako yung speaker sa Sunday. Sabi ko pa, grabe no, lagari ako ngayon. Sabi ko, baka mabaliktad na yung message na gagawin ko, yung nagawa ko. Natawa nga sila sa akin. Simula Monday, nagkaroon kami ng Bible study ng mga kapatid ko. Ngayon, Bible study. Alam niyo po ba sa Saturday, sinabi ko na po ito kay Pastor Jamie, na hindi ako makaka-join sa kanila sa water baptism. Bakit? Alam niyo po kung bakit? Yung mga kapatiran namin sa Adamson na hindi na rin nagiging active na ngayon kasi naging busy na lahat, marami doon mga pastors. Magkikita-kita uli kami sa Sabado. And alam niyo kung bakit? Kasi meron may birthday doon na kapatid namin, na kaibigan namin, na senior na siya ngayon, 60 years old. At ang sabi ng wife niya sa akin, David, ah, isi-celebrate namin tong birthday, pero surprise. At David, sinasabi ko lang sa iyo, nakasama ka sa program, magi-speak ka sa occasion na yan. Sabi ko, grabe. Alam mo yun, yung mga gawain na inano sa akin ng Panginoon noon, eto uli ngayon at masabado, kahit short message yan, mag-i-speak ako sa harapan nila muli. Ano ko sa inyo, papaalam ko sa inyo kung anong topic Pakibukas, ay, nakaano ba? Meron bang nakaano dyan, host? Kung ano yung inano ko kanina? Okay, ang topic ko ngayon, kung hindi sila nakagawa, ito po. Disconnect to reconnect. Sa title pa lang, maano na po natin na kailangan mong magkaroon ng disconnection para mabalik ka sa connection mo sa Panginoon. Kailangan mo ma-disconnect ka sa isang gawain, sa isang bagay na alam mong hindi sa Panginoon to reconnect with God. Marami kang dapat iiwanan. Marami kang dapat tanggalin para lumapit tayo muli sa Panginoon. Grabe, di ba? Sabi ko nga, hindi talaga, alam nyo, marami naghihintay ng blessings na financial. Pero ito, hindi financial, mga kapatid. Pero ang binigay ng Panginoon sa amin habang nag-uusap kami magkakapatid kanina, ang saya namin. Meron kami mga inaayos na document, pero ang ganda ng ginawa ng Panginoon kanina, mga kapatid. And then, sabi ko nga dito, basahin po natin, start tayo sa John chapter 15, verse 4 to 5. Sabi rito, manatili kayo sa akin
at mananatili din ako sa inyo. Itong verse pong ito, paulit-ulit, na laging inaano sa atin, ini-inject ng Panginoon. Marami ng mga pastors na nag-message nito, pero ini-inject ng Panginoon sa atin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi paulit na sinasabi ng Panginoon dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Alam nyo, kung tayo, naiirita tayo sa mga tao, ba't ganyan ang mga ugali nila, bakit ganito? Ang tagal na, Lord, pinapag-pray ko na yung pamilya ko, hanggang hindi pa naliligtas, hindi pa kumikilala sa inyo. Huwag kang manghihinawa, kasi hindi naman talaga tayo. Hayaan mo lang na banal na espiritu ang gumalaw sa buhay natin. Bahala siya, nakikilos sa mga pinapanalangin natin, mga mahal natin sa buhay, na gusto nating makakilala sa Panginoon. Hindi ikaw. Maaaring gamitin ka, yes. Gawin mo kung ano yung pinapagawa sa ng Lord. Hayaan mong gumalaw ang Panginoon. Magugulat ka na lang, sila mismo lalapit sa iyo at gusto nang makilala ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ito yung nararamdaman kong joy eh. Alam mo yon, iniwanan ko na nga sila doon sa bahay namin na mauna na ako sa inyo ah. O bakit David? Sabi niya, saan ka pupunta? Meron kasi akong Bible study ngayon online at speaker ako, pasensya na. So yung mga inasikaso natin, message na lang tayo. Nagkaroon kami ng group chat uli ng mga kapatid ko na kami ay nandoon, nagkakaisa. May panibagong gawain na ginawa ang Panginoon sa amin. And then ang sabi rito, oh, ito yung message na lagi sinasabi ng Lord sa atin. Paulit-ulit po. Ako alam ko bawat isa sa atin lagi sinasabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Alam ng Lord na matigas ang ulo natin. Alam ng Lord na lumilihis ka. Alam ng Lord na gusto mong bumitaw. Alam ng Lord na gusto mong maalis sa posisyon mo ngayon kung saan nahihirapan ka at hindi mo na makaya. Alam ng Lord ang pinagdaraanan natin, kapatid. Pero kung hindi lalayo tayo, kung hindi tayo mananatili sa presensya ng Panginoon, wala. Di ba? Ano mangyayari sa atin? Nakadetach tayo sa Panginoon. Ang sabi rito, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Ito, like ko rin sinasabi sa inyo, merong maliit na garden si Noemi dito sa harapan ng bahay namin. Sabi ko nga kay Noemi, alam mo, pag dumaraan ako dyan, napuputulan, na ano, natitinik na ako dyan sa mga bougainvillea mo. Pag magsasampay ako ng damit dyan, nasusugatan ako kasi ang haba na ng iba ng mga ano diyan, yung mga may dahon, may ano diyan. Kasi lalaki ng tinik ng bougainvillea. Ang ginagawa ko, pinuputulan ko. Tinitrim ko siya na maayos ang maging tubo niya. Pero hindi yung tinrim mo siya, tinanggal mo siya kasi hindi na maganda ang nangyayari. Nakuha niyo po mga kapatid, ang ibig ko sabihin, tayo ay naka-attach sa isang puno na kailangan makikita doon na nagbubunga ka, makikita doon na merong ginagawang maganda, hindi parang palamuti lang sa hardin. Anong klaseng halaman ba yan? Hindi ko nga maintindihan kung ano yan eh. Ano na lang natin, tapon na lang natin kasi putulin na lang natin, tanggalin na lang natin kasi hindi siya kapaki-pakinabang. So, ang ano dito is, ikaw, nananatili ka ba doon sa puno na nagbibigay ng magandang ano sa paligid mo? Nakaka-attract, nakaka-encourage, nagiging magandang maraming bunga na naibibigay sa mga taong nasa paligid. Sabi rito, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kundi kayo mananatili sa akin. So, kung hindi tayo naka-attach sa relationship natin sa Panginoon, useless po lahat ang mga nangyayari. Kahit maglingkod tayo na maglingkod sa Panginoon, kung ang relationship mo sa Lord, detached, kapatid, hindi talaga tayo magbubunga ng maayos. Pero kung tayo ay alam mo yun, nagpapagal ka, nagsusumikap ka, nananatili ka sa presensya ng Lord kahit ang hirap na, kahit matindi pinagdaraanan, pero nananatili tayo sa puno. Ang sabi rito, kung wala tayo doon sa puno at detached tayo, hindi natin magagawa kung ano yung pinapagawa ng Lord sa atin sapagkat napapansin mo, lumalayo ka na. And then verse 5, ang sabi po rito, ako ang puno ng ubas. At, sige po pakitaas, ako nga ang puno ng ubas at yan. Munti ko na nga pong i-browse, pataas eh. Ganun.
Ako na yung magtataas sana eh. Ako nga po ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Hindi kakaunti. 'Di ba? Alam niyo yung merong puno sa amin sa probinsya sa Dipolog, meron kaming mga puno din na ilan lang naman. Puno ng ng lansones. Kapag season ng lansones, ang sarap pumunta sa Dipolog. Bakit? Kasi grabe, ang mura ng lansones sa amin, parang 15 pesos ang isang kilo. 'Di ba? Dito 100 na, 'di ba? Sa amin ganun kamura. Kapag hitik talaga sa bunga at maraming mga puno sa amin sa probinsya na talagang hitik yung mga lansones. Pero pag ano 'yan, pag hindi tagbunga talaga ng lansones, katulad lang, 2 weeks ago, pumunta kami ng Dipolog at hindi panahon ng lansones. Gusto ko pa naman yung lansones, kaya lang wala akong makita sa puno na bunga. Di parang disappoint na sayang, nandito pa naman kami, kaya lang hindi namin inano yung panahon na malansones, na maraming lansones. Alam niyo yung ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapatid, hindi mo kailangang magpo-flow na lang eh. Magugulat ka na lang, yung bunga lumalabas sa iyo. Lumalabas sa iyo, punong-puno, nag-overflow. At yung pag-overflow ng bunga sa iyo, natatamaan yung mga taong kausap mo. Hindi daw o-offend sa iyo, ha. Ang ibig ko sabihin, sa pag-overflow na ginagawa ng Panginoon sa iyo, pati sila nabe-bless sa iyo, kapatid. Hindi ikaw, kundi ang Panginoon na nasa iyo, na nakikita. Yung kaluwalhatian ng Diyos, nagmamanifest sa buhay mo, kapatid. Hindi ka nakikitaan na lagi kang lupasay. Ano ba naman to si pastor? Ano ba naman to si pastora? 'Di ba? Ano ba naman 'tong mga leaders ko? Paano ako lalago? Eh, sa kanila pa lang, 'pag nakikita ko sila, hinang-hina sila. Hindi, nakikita sa'yo na sa kabila ng mga nararanasan natin, mga kapatid, mga pinagdaraanan natin sa ministry, sa church, sa family, sa mga kaibigan natin, lahat ng ito, kung maayos ang relationship mo sa Panginoon, kapatid, hindi ka makikitaan na ikaw ay nanghihina. Bakit? Hindi na nga ikaw eh. Hindi na nga tayo eh. Ang Panginoon. Katulad ngayon, sabi ko nga sa inyo, sobrang blessed ako sa mga nangyayari sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. What if, kapag nagkaroon ako ng problema, ano ibig sabihin nun? Maapektuhan ba ako? Ay, ito na naman, may mga problema na naman. Hindi eh. Magpatuloy ka lang. Ako, nabe-bless ako sa ginagawa ng Panginoon sa kabila ng mga maraming mga pagsubok, merong ginagawa ang Lord. Inaalaw ng Lord yung mga bagay ng mga situation sa buhay natin. Bakit? Gusto niyang ma-disconnect ka sa mga bagay na ikakahina mo, ikakalayo mo sa Panginoon. And pagka-disconnect mo, hindi ibig sabihin na disconnected ka na, disconnected na wala ka na sa Panginoon. Hindi yung sinasabi ko yung na disconnected ako na, ayoko na. Disconnected na ako. Hindi yun, kapatid. Bakit kailangang ma-disconnect tayo? Para ma-reconnect ka sa relasyon mo sa Panginoon. Kailangan may connection. Kung may disconnection, may gagawin ng reconnection. Ang sabi rito, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung wala tayo sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Pero, mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon at nagpapatuloy tayo sa kalooban ng Lord, at ang banal na Espiritong bahala sa atin, siyang mag-e-encourage sa atin. Alam niyo po, ang daming mga ginawa ng Panginoon. Etong April pa lang, pagpasok, no? Sa mga youth natin, sa youth camp, yung ginawa ng Panginoon, grabe ang ginawa ng Panginoon sa mga kabataan, sa mga experience na ipinakita at binigay ng Lord. Pasimula pa lamang sa day 1 hanggang sa day 2, na nung gabi, nagkaroon kami ng baptism in the Holy Spirit. Ay, grabe yung ginawa. Ito nagsisharing lang kami, ha. Alam niyo po, sa mga nanalangin at nag-lay hands, na-experience po namin na merong mga kabataan na talagang nag-speak in tongues, mga kapatid. At na-experience nila yung galaw ng Panginoon sa buhay nila. Hanggang sa matapos yung camp ng last day,
Hindi lamang sila nag-enjoy. Hindi lamang sila talaga, oy, blessed ako dahil kasi may pagkain, dahil kasi, wow, nakakatuwa, meron akong bagong kaibigan. Hindi po. Spiritual na po yung pinag-uusapan natin dito. Kaya nga kami, ang ano namin sa mga kabataan, hindi natatapos sa camp yung mga nangyari na ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Yan ay panimula ng kanilang paglago sa pananampalataya sa Panginoon. Kung saan sila nililid ng Lord. And hindi lamang po tayo. Nagkaroon ng camp ang Kalaw. Grabe din ang ginawa ng Panginoon sa mga taga-Kalaw. Nandito sila Pastora Estela, 17-18 ba ang inyong youth camp? Alam niyo, grabe yung ginagawa nila. Nakakatuwa dahil sa camp nila Pastora Lalen, si Pastora Estela ay isa sa mga speakers na naroon at katuwang nila Pastora Lalen. At may mga kabataan siyang kasama. Sa camp nila Pastora Estela, sila Pastora Lalen naman ang pupunta doon at may mga kasama siyang mga kabataan na naroon. Di ba nakakatuwa po mga kapatid na nagtutulong-tulungan tayo dito sa JCM sa kung ano man yung mga nangyayaring situation, tulungan tayo. Walang pinagkaiba po yan sa battle ng isang sa giyera, no? Halimbawa, yung grupo nito, ang isang yung battalion mo na pumunta doon humihina na, nangihina na, kailangan ng saklolo. Back up, please, back up. Alam mo yun, pagdating sa mga battle, merong mga kapatiran sa paligid mo na tutulong sa'yo to back you up. Hindi pa babayaan ka na lang na, ay, baka mamatay kami diyan, kayo na lang. Yung grupo nyo mamatay na diyan. Di ba hindi? Tulungan. Nandoon yung, kaya nga yung word na encouragement sa Bible na lagi sinasabi. Di ba? Sa Galatians 6, na encourage one another. Na patuloy tayong magpalakasan, magpatatagan. Kasi ang lahat ay nakakaranas ng panghihina. Ang lahat ay nakakaranas ng pagsubok. Ang lahat ay nakakaranas ng mga problema. Saan? Hindi lamang po sa family, hindi lamang personal, even sa church, even sa ministry kung saan ka belong. Pero kapag merong kapatiran na nandiyan, na nakikita mo na inaalalayan ka, syempre ang Lord nandiyan sa iyo. Pero di ba ang sarap ng pakiramdam na makita mo nagtutulungan tayo, nagkakaisa tayo. Ito, tatapatin ko po kayo. Akong nadidesign ko po sa church na ang ganda ng ginagawa ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mapokus doon sa problema. Mapokus tayo doon sa ginagawa ng Lord. Inalaw ng Panginoon yung situation do ayaw niya na mangyari. Pero ang gusto niya, meron kang bagay na ikat sa buhay mo. Alisin mo, tanggalin mo yan. Hayaan mo ang Lord ang kumilos sa buhay mo. Tanggalin mo yung yabang, tanggalin mo yung galing mo, tanggalin mo yung katalinuhan mo, kung ano man ang meron ka, hayaan mo ang Lord. Ang maghari sa buhay mo yung love ang ipakita natin. Mga kapatid, yung mga nararanasan natin mga situation, stepping stone po yan para tumatag ka, tumibay sa pananampalataya mo. At alam mo, eto isang example lang yung circuit breaker. Alam niyo po ba yung circuit breaker? Eto, praise God, noon kasi, ewan ko, may yung mga bata dito, kung inabot nyo, circuit breaker noon, yan, alam nila Brother Router yan. Fuse ang ginagamit. Sila Pastor Jimmy, yan, mga may ano sa electrical. Kapag sa fuse, alam niyo po, may tendency na kapag nag-trip ang kuryente, o halimbawa, nagkaroon ng short circuit, may tendency na magkaroon ng sunog kapag hindi maayos yung connection ng kuryente. Alam niyo po ngayon, yung ginawa nila, hindi lang ngayon, matagal na yan eh. Yung patungkol doon sa circuit breaker, na kapag nag-trip o nagkaroon ng short circuit, alimbawa, kanya-kanyang linya yan. Number 1, na nakalagay sa circuit breaker, para lang yan sa mga saksakan dito sa electric pan. Number 2, dyan sa mga aircon yan. Number 3, nandito yan sa mga ano yan, ilaw yan. Bakit may kanya-kanya? Para hindi po nakaano lahat ng kuryente sa iisang linya lang na pwedeng sumabog dahil baka hindi na niya makaya yung pakarga ng voltage, di ba? So ngayon, kapag nag-trip, nangyari na po yan sa loob ng church, sa itaas. Minsan pagkasaksak sa rice cooker, boom, may pumutok. Hala, anong gagawin natin? Umaga-umaga. Paano gagawin natin? Walang kuryente. O ano, wala ng kuryente pero may aircon. Alam niyo ibig ko sabihin? Alam mo gagawin? I-off mo lang yung doon sa number na yon na circuit breaker. Hindi ko alam kung isa, dalawa ba na ilang beses. Tapos pagka bukas mo uli, meron na uli.
Alam niyo ba yun mga kapatid, na may mga bagay sa buhay natin na kailangan mong shutdown. Kailangan mong i-off sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin aalis ka. I-off yung mga bagay na hindi kalooban ng Lord. Reconnect. On mo lang kapatid. Kakakuryente na. Alam mo, ang nakita ko nga dito, ang laking ano eh. Gandang example yung circuit breaker na yan. Yung relationship natin sa Panginoon. Number one, ano ba ibig sabihin ng disconnect to reconnect? Withdrawing from the crowd. Alam mo, may mga kapatiran sa atin na kapag may mga pagsubok na pinagdaraanan, pasensya na po mga kapatid ha, gusto ko lamang po magpag-isa. Hindi muna ako makikipag-connect sa lahat ng mga kapatiran. Ako lang po muna. Kailangan ko makausap ang Panginoon. Totoo naman, kailangan talaga yon. Pero basta wag ka lang bibitaw sa Lord ha. Kasi minsan ang tendency ng mga tao, ako na lang muna, pasensya na muna. May tendency kapag ikaw lang mag-isa, yung atake ng kaaway o ano, di ba? Nasaan na yung mga kapatiran? Nasaan na yung pastor mo? Hindi ka na nakilala, hindi ka na naaalala. Ikaw na lang sa panahon na bigat ka, parang iniwanan ka, di ba? Pero yung ano yung ibig sabihin ng withdrawing from the crowd? Luke 5:16. Pakiano po natin, pakibukas po natin. Luke chapter 5 verse 16. Sige lang po. Luke 5:16. Okay. Ang sabi rito, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Alam niyo po, kung babasahin po natin yung mga ibang verses bago itong time na ito na nagpray ang Panginoon. Anong ano siya? Ang daming mga taong sumusunod sa kanya. Sige po, iyan natin 15. Total, binaba mo naman ah. Basahin na natin. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumaragsang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling ang kanilang mga sakit. Sobrang dami na talaga at naawa naman ng Panginoon. Talagang ginagawa rin niya talaga ng kagalingan, ang mga may karamdaman at yung mga nararanasan ng mga tao, nakita nila yung mga kamangha-manghang gawa ng Panginoong Kristo, yung mga miracles, pero may time na kailangan mong makipag-commune sa Panginoon. Hindi puro gawain, puro ano na, oo, ang dami ko napagaling, ang dami ko talagang natulungan, pero yung relationship mo sa Panginoon, nawala na pala. Kailangan mong mag-disconnect muna sa mga tao at unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Baka mamaya yung relationship mo sa Lord, nakalimutan mo na dahil sa sobrang kabisihan ng nasa paligid mo. Kailangan mong mag-withdraw muna. Hindi dahil sa, ang dami ko problema, ako na lang muna, ayoko na muna, nanghihina ako, pastor, saka na lang ako a-attend. Hindi po. Nag-withdraw ka, nag-disconnect ka sa mga taong nasa paligid mo para mag-reconnect ka sa Panginoon. Communication. 'Di ba? Yung communication mo sa Panginoon, wag mong kakalimutan. Through prayers, kailangan mong manalangin, kausapin ng Panginoon, doon tayo napapalakas. Itong ginagawa ng Panginoon na kapangyarihan, na napagaling ang mga may karamdaman, mga kapatid, dahil yan sa pakikipag-commune niya sa God the Father. And pagkatapos niya manalangin, makikita niyo po yung gawa ng Panginoon dito. Kayo na lamang po magbasa. At maraming sa four Gospels, makikita po natin yung gawa ng Panginoon na pagkatapos niyang manalangin sa Diyos Ama, gumagawa siya ng mga himalang pangyayari na makikita mo talaga yung kapangyarihan ng Diyos na nag-overflow sa buhay mo, kapatid. Kaya nga nakakapagtaka, di ba? Kung titingnan po natin, merong mga kapatiran, yes, ginamit ng Panginoon na manalangin para sa may karamdaman, gumaling, pero parang questionable yung relationship niya kay Lord. Nakakita na po ba kayo ng mga kapatiran ng ganon? Na active sa church, involved sa ministry, pero questionable yung relationship niya sa Panginoon. Kulang ang time niya kay Lord. Maring nagbabasa siya, pero yung communication niya sa Lord kulang. You have to disconnect sa mga bagay na nasa paligid mo. Huwag mong kakalimutan si Lord ang unahin mo sa iyong buhay, sa lahat ng iyong ginagawa. And then sabi rito, disconnecting from ministry and the crowd to reconnect with the Father. So lahat ng mga yan, minsan kaya tayo nabe-burn out eh. Pagod ka sa maraming bagay.
Bakit? Na-burnout ka kasi hindi na 'yan yung joy ng naglilingkod ka, kundi burned out ka na. Bakit? Ako na lang ng ako. Yung mga iba walang ginagawa, ako na lang gumagawa. No. Gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon and then balik ka uli sa Lord. Yung kalakasan na binibigay sa ng Panginoon galing sa Kanya, yung source of power, yung source of everything, balik ka sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, kung laging galaw mo lang, ikaw yan. Sandali lang yan, temporary lang yan. Pero kung lagi tayong bumabalik sa Panginoon, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy na nagmamanifest yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam yan. Kahit na wala tayong yung alam mo yan, hindi mo kumbaga minsan naglalakad ka lang, meron ka nakausap na tao na bless sa iyo. Bakit? Kasi nakikita ng Panginoon sa iyo, nakikita ng mga tao sa iyo yung galaw ng Panginoon, yung glory ng Panginoon. Hindi yung tipong nagpupursige ka, nagpapakahirap ka pero wala ang Panginoon sa buhay mo. Ang lahat pong yan ay walang kabuluhan, mga kapatid. Kaya nga nakakatakot na naglilingkod ka na sa kingdom, hindi na sa king. Naglilingkod ka na sa mga gawain, hindi na sa Panginoon, na siyang nagsabi na magtiwala ka sa akin ka muna, sa akin ka muna maglingkod. Ako muna, makipag-usap ka muna sa akin. Tinatapi ka ng Lord, anak, anak, teka muna, parang yung plano mo, yung ginagawa mo hindi yata malilihis ka kapag ginawa mo yan. Hindi mo napapansin ang boses ng Lord. Bakit? Kasi nawawalan ka ng time para sa Panginoon. Kasi nakakonek ka pa sa mundo. Nakakonek ka pa sa paligid mo. Gumagawa ka nga pero baka nakakalimutan mo na yung personal na relationship mo sa Lord, which is yun yung pinaka-importante sa lahat. Letter B, restoring the soul. Kailangan nating ma-disconnect, mga kapatid, lalo na kapag ikaw ay hinang-hina at sugatan. Sa battle, hindi mo may iwasan na ikaw ay masugatan, mapagod. Even King David, mga kapatid, kung nabasa po natin sa Bible, si Haring David ay muntik nang mamatay sa gyera. Kasi may edad na rin siya, sa dami ng mga, sa lakas niya, marami siyang napapatay, pero dumating sa point na muntik na siya dahil na-corner siya ng kaaway at iniligtas lang siya ng kanyang mga sundalo o mga alalay. At ang sabi kay David, sabi niya, dito na lang po kayo. Huwag na po kayo sumama sa battle. Napakahalaga niyo sa amin. Ang buhay niyo ay katumbas ng napakaraming tao. Kaya kung kayo mawawala, ang mangyayari, manghihina po kami lahat. Pastors, leaders na mga narito ngayon, alam mo kanina, habang nagpapakanta, tinitingnan ko po yung mga nasa Zoom. Karamihan po mga pastors ang nandito. Ilan lang yung mga pastors na hindi naka-join. Yung mga iba nasa Facebook Live. Pero alam niyo po, sabi ko, eto yung mga pastors na ano sila na talagang nandirito sa Bible study. Hindi dahil sa pastor ako, na hindi ko na kailangan ng Bible study ng mga ano na yan, salita ng Panginoon kasi ako nag-aano na ako ng salita ng Panginoon, nagbabasa na ako. Kapatid, kailangan po natin eh. Ako, alam niyo po ba, meron akong nakausap ng mga pastors na nung nakausap ko sila, grabe na encourage ako talaga. Kasi kailangan din po natin ng feeding ng salita ng Panginoon na mag-e-encourage sa atin. Baka mamaya, hey, wala ka ng umbrella, wala ka ng covering. Akala mo na lang is sa'yo na lang, 'di ba? Sa'yo na lang. Hindi po. Talagang kailangan nating magtiwala, umasa sa Panginoon. So, restoration sa soul natin para sa panahon na nanghihina ka, sa panahon na nag-iisa ka, kailangan mo talaga ng Panginoon eh. Kalakasan sa kaluluwa mo. Lord, nawawala na yung Psalms 42 na katulad ng usa, ako'y uhaw-uhaw, Panginoon, sa inyong mga salita. Nawawala na. Kasi ang nangyayari sa atin, Lord, dinanghina ako. Lord, kahit pastor ako din nakakaranas. Di ba? Kaya, hindi man natin to ipakita, hindi naman natin to sabihin, na-encourage tayo ng mga kapatiran na kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, kahit sino pang tumayo sa harapan, ma-encourage tayo pag napakinggan natin. Hindi natin pwede sabihin na, pastor ako, nag-speak na ako dyan, hindi ko na kailangan makinig. Hindi po. Kailangan talaga natin ng feeding na nagpapalakas. Kailangan nating i-disconnect ang sarili natin na title lang yung pastor na yan. Kailangan ko pa rin makinig ng salita ng Panginoon. Regardless kung sino ang nagsasalita, kapatid. Huwag kang mag-focus dun sa tao na, ay,
Sino bang mag-speak? Sige, ay saka na lang po ako aatin. 'Di ba? Parang namimili ka. Makinig ka, makinig ka. Dahil ang salita ng Panginoon ay isang yung spiritual na pagkain para tayo mapalakas. Kailangan nating tumalikod muna, tanggalin muna natin yung connection natin sa mga bagay na pinagdaraanan mo and i-restore mo sa pamamagitan ng reconnection sa Panginoon. Restoration ng soul natin. Sabi sa Mark chapter 6 verse 31. Mark 6:31. Sige po. Sabi po rito, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nilang makuhang kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar kung saan maaari tayong sarilinan at upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Kailangan din po talaga natin na ah, stop everything na mga bagay na makapanghina na sa iyo. And then, ikaw naman, makapagpalakas sa iyo. Katulad nga ng sinabi ko sa letter A, yung sarilinan kayo, tayo ng Panginoon. At kailangan nating pahinga. Hindi po itong pahinga na pahinga lang na, ay, pag gusto ko na magpahinga, ayoko na muna, saka na lang. 'Di ba? Hindi po yan. Yung pahinga na yun to rest with God. Na habang ikaw ay nagpapahinga, alam mo parang nasa duyan ka na pinaghihili-hili ka ng Panginoon hanggang sa maranasan mo uli ang restoration sa iyong kaluluwa. Restore unto me. Sabi nga sa awitin, di ba? Restore unto me, Lord, the joy of your salvation. The joy of my salvation pala, I'm sorry. The joy of my salvation. Kasi sa panahon na ikaw ay sugatan, pakiramdam mo nawawala yung joy ng salvation mo sapagkat hinang-hina ka, pagod ka. Kailangan mong mag-rest in the presence of our Lord. Letter C, avoiding distraction. Mga kapatid ko, ikaw ay sobrang distracted dahil ang dami mong pangangailangan sa pinansyal, hindi ka maka-attend kasi nga sa pinansyal pa lang, hirap na hirap ka na. Ang focus mo instead na sa Panginoon, ang focus mo sa bayarin. Totoo naman, kailangan natin ng pera. Pero huwag tayo yung maging Panginoon natin ng pera. Dapat tayo yung nagkocontrol sa pera. Huwag mong hayaan na controlling ka ng pera dahil sa mga pinagdaraanan natin. Oo, yes, kailangan natin ng pera. Pero hindi yan tayo dapat mapokus sa Lord. Sa pera. Sa Lord tayo mapokus. Kasi ano sabi ng Panginoon? Alam ko na lahat, anak. Hindi pa natin sinasabi. Alam na niya kung anong pangangailangan natin. So doon pa lang di ba? Bakit ka magpo-focus doon sa mga pangangailangan mo? Bakit ka magpo-focus doon sa mga nangyayari sa buhay mo? 'Di ba? Bakit ka naapektuhan? Kasi yung asawa mo naging kaaway mo, 'di ba? Oo, nakapanggigil minsan ang hirap mag-control, 'di ba? Kapag meron ka na enkwentro na tao na gigil ka, gusto mong gumanti. Pero kailangan tayo doon balik tayo sa salita ng Panginoon. Kailangan mong mahalin ang kaaway mo. Kailangan mo talaga na ipakita yung pagmamahal na galing sa iyo. Kahit mahirap, pero dapat nating gawin. Bakit? Kasi si Lord nasa atin eh. So kung ikaw ay magalit at talagang mag-react at talagang manuntok ka, magmura ka, questionable na yung relationship mo sa Panginoon. Pastor, pasensya na po. Nakapagmura ako kasi sobrang galit yung nangyari sa akin, sa ginawa sa akin. Lahat ng distractions na ito, mga kapatid, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, huwag kang mag-worry sa mga mangyayari pa lang. Sabi nga, let yung araw na to ang mamblema sa ano niya, hindi yung wala pa, hindi pa nangyayari. Next month pa, next year pa. Paano na yung tuition fee ng anak ko? Paano na paglaki niya? Yung masyado ka ng focus, distracted ka. Wala. Hindi makakagalaw ang banal na espiritu sa buhay natin mga kapatid. Luke chapter 10 verse 41 to 42. Luke 10:41 to 42. Ito po, alam po natin yung kwento na ito sa magkapatid na si Maria at si Martha, 'di ba? So nagkaroon sila ng ano dito, sitahan kasi nga si Maria ay inuna niya ang Panginoon samantalang si Martha ay problemado dahil nakapokus siya sa paligid niya. Hindi masama ang ginagawa ni Martha. May trabaho ka, medyo may mga inaasikaso ka, pero ano ba yung priority na dapat mo unahin? Naguguluhan ka na eh.
Naguguluhan ko na ng mga bagay na nakaka-distract sa buhay mo. Kailangan natin ng undivided attention. Siya lang. Kung meron may nadidistract sa'yo, disconnect mo ang sarili mo sa mga distractions. Focus sa Panginoon. Sabi rito sa 41, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Di ba? Parang inaano dito, di ba? Sinasabi sa bawat isa sa atin, sa mga situation mo ngayon, sa mga nararanasan mo ngayon, kinakausap ka ng Lord, dalin, dalin, focus sa Panginoon. Kaya mo yan. Bawat isa sa atin. Lahat tayo, walang exempted sa atin. Sinasabihan tayo ng Panginoon, focus ka lang sa akin. Kung naguguluhan ka ngayon, di mo alam ang mga desisyon na gagawin mo, focus ka sa akin. Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Di ba ang sarap po ng pakiramdam na sabihan ka ng Lord na inuna mo ko kaysa sa mga bagay na kailangan mo. Ang sarap ng pakiramdam kasi nga tuloy, 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 tuloy na lumalago ka sa relasyon mo sa Panginoon. Mga kapatid, alam nyo yung communication natin kay Lord? Bakit ka lumalago sa pananampalataya? Kasi habang kausap mo ang Panginoon, mas lalo mo siyang nakikilala ng personal kung sino siya. Noon ang pagkakilala mo lang siya, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para tayong maligtas. Pero habang nakikilala mo ang Panginoon, wow, siya pala yung great giver na kahit kailan hindi ka niya nakalimutan. Alam niya kung ano yung mga pangangailangan mo. Sa katapusan, kailangan mo ng pera, alam na niya yan. Gusto ba ng Lord na, sige, matakot ka, kabahan ka, ang dami mo pinagdaraanan. Saan ka pupunta pag wala ka ng pera? Paano mo mababayaran yung mga due date mo, di ba? Paano na? Di ano na mangyari sa buhay mo, unti-unting nanghihina. Pero kung kilala mo ang Lord, tuloy-tuloy, constant communication, constant ang relationship mo kay Lord, lalo kang tumitibay. Mas nakikilala mo siya, the author and the finisher of our faith, the great healer, the great provider, mga himalang bagay na imposible na gagawa niya. Makikilala mo siya, Lord. Makikilala mo si Lord. Hindi mo na maano na kahit gaano kalaki yung pera binibigay mo, hindi mo maa-outgive ang Panginoon. Nagbigay ka, ibabalik sa iyo ng Lord, siksikliglig. Tapos nagbigay ka na naman, ibabalik uli ng Panginoon, hundredfold. Nagbigay ka na naman, akala mo laki na ng binigay mo, ibabalik pa rin sa iyo ng Panginoon ng mas malaki kaysa sa binigay mo. Eh di, huwag kang maging ano na, akin lang to. Binigay sa akin to ng Lord. Ba't ako magbibigay? Hindi po. Daluyan nga lang tayo ng salit ng ano eh, ng blessings ng Panginoon eh. Gagamitin ka ng Lord. Mas makikilala mo ang Lord ng lubusan sa buhay mo. Every day, they are new. Every morning, laging bago. Mas makikilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Ang importante, mawala sa buhay mo yung mga nakaka-distract. And reconnect with God. Disconnection and then reconnect sa Panginoon. Sabi rito, finding strength by separating from distraction. Choosing to connect with Jesus over being worried and upset about many things. Pinili mo. Pinili mo to kasi ito yung tama. Pinili mo to kasi naniniwala at nananampalataya ka sa Diyos na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Pero kung may doubt ka, wala, madidistract ka talaga. Mapopokus ka dun sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Sabi rito, disconnect. Kailangan natin yung disconnection from worries of this world. Disconnection saan? Sa mga things na nakaka-connect sa'yo para ka magkasala against God. Ito po, isa sa mga nakita ko po dito na espiritu. Hindi ko po alam sa inyo pero grabe yung social media na merong magpa-pop up sa iyo na mga minsan maano ka talaga. Matetempt ka talaga, minsan magkakasala ka talaga, minsan may mga porno pa diyan, minsan may mga alam mo 'yun, mga bagay na iaano sa iyo ng kaaway tapos makikita mo na lang you're sinning against God. Shut it off, shut it down. Kailangan nating isara ang mga bagay na ito at magbalik loob sa Panginoon. Connect, reconnect, reconnect sa Panginoon. Ano ang reconnection? To God. Sabi rito, number 1, reading and meditating God's Word para ka mapalakas. Gaano mo makikilala ang Lord? Siyempre sa Bible. Di ba?
Mga kapatid, sabi nga sa inyo kanina, karamihan dito sa atin, mga pastors, di ba? Pero kailangan pa rin natin to kalakasan na talagang doon yung source ng strength natin na kapag meron tayong nababasang Bible. Totoo nga. Totoo talaga yung salita ng Panginoon. Panghawakan mo, mangyayari talaga yan. Di ba? Wag nating kakalimutan, hindi lamang magbasa, meditate God's Word. Talagang mine-meditate mo, dinadissect mo talaga, inaalam mo talaga kung anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon. At para kanino ang salita ng Panginoon? Siyempre para sa atin. To correct, 'di ba? Ang hirap to rebuke. 'Di ba ang hirap po mga kapatid na ganito tayo Ito yung ano natin character natin. Brad, sis, pag may nakita ka sa akin hindi tama, correct mo ako. At siyempre, lahat naman tayo may mga pagkukulang. Pero pag tinorek mo, hindi niya matanggap. Na-experience niyo na ba yun? Talagang mahirap sa tao. Magkakaroon ng reaction. Sasabihin niya ganyan na, ay, teka muna, bakit ganyan ka? Ay, ako lang ba nagkakasala? Bakit siya naman may kasalanan din may mga problema din. Iba-ibang reaction, mga kapatid. Iilan lang yung mga taong talaga na nung kinurek mo, talagang grabe yung nagpasalamat sa iyo. Pero meron siyempre, di ba? Pero karamihan, iba yung reaction. Ba't ang hirap kaya tumanggap ng ano, ng inaano ka na sasabi sa iyo, uy, mali ang mali ginagawa mo. Kahit ang ganda-ganda ng pagkakasabi sa iyo, di ba? Pero alam nyo, ang pinakamaganda doon, nasaktan ka man, na-open ka man, may nag-correct sa iyo, na-realize mo, kapatid, yung paglago sa pananampalataya, hindi na ikaw Pag kinokorek ka nun, nanggigigil ka Pero ikaw na lumalago sa Panginoon, na-realize mo, Lord, totoo, mali ako. Then babalikan mo yung nag-correct sa'yo. Salamat po. Na-realize ko, patawarin niyo ako. Ganun yung reaction ko, pero na-realize ko, mali talaga ako. Yung nagpapakumbaba tayo sa harapan ng mga tao, lalo na sa harapan ng Diyos, na ikaw ay binabago pa ng Panginoon. Number two, communicate with God through prayers. So yung mga panalangin, yung communication natin sa Panginoon, manalangin ka, huwag kang manghinawang, manalangin. Dahil sa pananalangin mo, akala mo hindi kumikilos ang Lord, may nangyayari mga kapatid. Gumagalaw at kumikilos siya. Di ba? Sa Waymaker, akala mo, pakiramdam mo, walang ginagawa ang Lord, pero may ginagawa pala. Emotional kasi ang tao So gusto mo na may kilos agad ang Lord. Lord, ba't parang layo mo na? Lord, bakit parang hindi ka na sumasagot sa panalangin ko? Ba't parang wala ka na? Kung kailan down ako, parang yung footprints in the sand, di ba? Kung kailan may problema ako, isang pares ng footprint na lang nakikita ko. Sabi ng Panginoon, hindi namang footprints mo yan Footprints ko yan Kinakarga kita sa panahon na ikaw ay sinusubok ng mga problema mo. Maiiyak ka na lang sa mga sa mga awitin na ganyan na talagang nagpapaalala at nagpapalakas sa atin na ang Lord ang kumakarga sa atin sa panahon na ikaw ay akala mo nag-iisa, hindi pala. Ang Lord ang kasama mo. Kaya nga, ang sarap pakinggan na kahit may problema kapag sinabi na, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, sasamahan kita. Ayun ang pinangahawakan ko ito sinasabi ko po kila Pastor TJ, kila Hazel, huwag kayong matakot na harapin ang problema. Kasi pag tinakbuhan niyo ang problema, walang mangyayari diyan. Nandiyan pa rin ang problema. Harapin niyo ang problema. Makipag-usap kayo, kausapin niyo yung tao, kung ano man yung mga and then doon ka sa pag-aayos. Hindi sa kaguluhan. Hindi yung magpipinpoint ka, siya ang may kasalanan, ito may kasalanan, ikaw may kasalanan, hindi mo nakikita sarili mo kung ano yung part mo doon. Hindi po doon tayo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pray, pray, pray. Napakalaking bagay po nang manalangin tayo magtiwala sa Panginoon. Number 4, makipag-fellowship po tayo sa mga kapwa natin believers. Mga kapatid, hindi natin maiiwasang makipag-usap sa mga unbelievers kasi nasa mundo tayo. Pero alam mo yun, hanggat maaari, yung lagi mong kausap, yung mas malago pa sa'yo, na may natututunan ka, kapatid, na ang pinag-uusapan nyo, Bible, sila Christian, sila Bong, sila Pastor TJ, ang mga kasama nila, nag-enjoy sila na pinag-uusapan ng salita ng Panginoon. Ganon din naman po kami mga pastors and leaders na at tuwing may mga meeting kami, ine-encourage na namin at nagkakaroon na po kami na yung part 2 ng meeting namin ay nag-aaral kami ng salita ng Panginoon. Bakit? Kailangan po kasi talaga natin
na lalo tayong lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pinag-uusapan natin ang salita ng Lord. Fellowship with the believers. Bakit? Diyan mo makikita na merong mga kapatiran na na-encourage ka talaga, na nakikita mo habang pinag-uusapan yung salita ng Panginoon, lumalago ka sa pananampalataya. Number 4, attending church. Every Sunday, Bible studies, prayer meeting, ano mang mga gawain. Malaking bagay po yan para yung connection natin sa Lord hindi mawala. Maraming beses na po ito experience ko. Sabi nga ng mga kapatid ko na Bible study kami, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nabalik yung Bible study natin. Bakit? Kasi nung nawala ito, parang nag-on and off yung relationship nila sa Panginoon. Pero sa tuwing umaattend ka ng Bible study, sa tuwing umaattend ka, lalo na pag Sunday mga kapatid, ito napansin ko, nag-on and off ang iba sa atin. Attend ka ngayon, next week hindi ka attend. Sa susunod, a-attend ka. Ito nga sabi ko nga kay Noemi nag-uusap kami. Alam mo, pag inano mo ang mga kapatiran sa church, sa JCM, ang dami nating members. Ang dami nating members, more than 200 plus. Pero kapag makikita mo pag Sunday, maraming mga on and off sa pag-a-attend. Hindi ko alam kung anong mga situation sa mga problem natin sa pamilya o kung anong pinagdaraanan. Pero ako nakita ko doon, kung ikaw gusto mo lumago sa pananampalataya, huwag mong putulin ang communication mo sa Panginoon at ang communication mo sa mga kapatiran. Napakasarap po na umatay ng mga gawain, lalo na pag Sunday. Kasi Sabbath day po yan. Sabi sa akin ni Pastor TJ, Daddy, nagpahinga pala si Lord, no? Bakit? Di ba sabi niya, pagdating ng 7th day, nagpahinga siya. Hindi pahinga yan na walang ginawa. Alam mo yan, pinakita ng Panginoon doon na sa 6 days, ito yung mga ginawa niya, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng mga halaman, ng mga hayop, ginawa niya ang tao. Ika 7th day, pahinga na tinawag niyang Sabbath day. Pahinga, kapatid, sa Panginoon. Ilaan mo yung time na yan sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, wala kang gagawin dyan. Wala lang, hindi po. Para sa Panginoon. Isipin mo yan, ginawa niya ang 6 days, tapos pati 7th day, aagawin pa ng kaaway para hindi ka umaten pag Sunday. Nasa na si Lord sa buhay natin, di ba? Hindi ang pahinga na wala ka nang gagawin, kundi kasama mo ang Panginoon. Unahin mo ang Lord yan. Kahit na ang daming distraction, uunahin ko si Lord. Pag Sunday, a-attend ako. Pag Sunday, nandyan ako. Hindi dahil sa gusto kong magpadagdag sa mga members ng church. Hindi. Kasi mahal ko ang Lord. Gusto kong mag-praise and worship kasama mga kapatiran. Gusto kong makinig na salita ng Panginoon. Di po ba? Yung joy na umaten. Yung joy na magpatuloy sa Lord. Kapag on and off tayo mga kapatid, parang yung bombilya, 'di ba? Na marami na nagsabi sa ating mga magulang natin, "Uy, pag tayo mga bata noon, tuwan-tuwa tayo. On, off. Huwag mo galawin 'yan. Mapupundi yung ilaw." Totoo naman. Pag on and off ka, yung connection mo, on and off, mapupundi yan. Kaya maraming mga kapatiran na nangihina kasi nga on and off ang relationship sa Panginoon. Mga kapatid, last, number 5, ma-involve tayo sa church. Kung saan, ano ba yung part natin sa ministry? Ano ba pinapagawa ng Panginoon sa atin? May mga ministries po tayo sa church, may mga activities. Involve tayo hanggat kaya natin. Hanggat meron tayong ano to, yung availability, yung time na available tayo, involve po tayo sa lahat ng mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi baka dumating ang time na wala na, huli na ang lahat bago tayo magsisi at humingi ng tawad. Di natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero sinasabi ng Lord sa atin, kapatid, yan mo yung relasyon mo na sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na kumapit tayo sa Kanya. Magpatuloy tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Pangawakan natin ang Kanyang mga salita. And babalik ko lang po, ulitin ko, ito po yung last yung verse na babasahin natin. Yung unang binasa natin sa passage natin ngayon, sa message natin ngayon na disconnect to reconnect. John 15:4-5. Uulitin ko pong babasahin ito. Kailangan natin ma-disconnect sa lahat ng mga bagay na distraction, mga bagay na ikakapaghina natin, mga bagay na malalayo tayo sa relasyon sa Panginoon. At mag-reconnect tayo sa relationship natin sa Panginoon. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus. And then sabi rito, ako nga ang puno ng ubas,
at kayo ang mga sanga. Sanga lang po tayo na pwedeng putulin kapag hindi ka nagbubunga. At itatapon sa apoy, gagawing panggatong. Kung literal na mangyayari, impyerno yun, kapatid. Ikakat ka sa puno at itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, manatili tayong nakakapit sa Panginoon, sa puno. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Hindi ko alam kung merong mga puno sa atin, tayo bilang mga puno o sanga. Kung may mga sanga sa atin na walang bunga. Kung may mga sanga sa atin na kailangan ng putulin kasi hindi nakapakipakinabang. Or may mga sanga sa atin dito na ang daming bunga. Regardless ng mga nangyayaring situation sa paligid, hindi ka affected. Bakit? Ang relasyon mo sa Panginoon ay matatag at matibay na nakatayo sa matibay na bato na pinanghahawakan mo na Diyos na buhay na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Kung nakadetach tayo sa relasyon natin sa Lord, wala tayong magagawa. Disconnect sa mga bagay na makakapagpalayo sa Panginoon. Reconnect kay God para lalo kang tumibay at tumatag sa pananampalataya. Kung